Ang lalaking ito ay lumampas sa hadlang ng kapangyarihan ng mga salamangkero, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang mga kaibigan at namatay. Ngayon, muli siyang isinilang bilang isang batang araw-araw ay pinagmamalupitan. Gayunpaman, baliktad na ang sitwasyon. Binubugbog niya ang lahat at maging ang mga bata ay kanyang pinagnanakawan. Pagkaraan ng ilang panahon, siya ay napasama sa gulo ng ilang estudyante. Pinagbabato nila siya, ngunit hindi siya lumalaban. Gayunpaman, nang magpas siyang suntukin siya ng malakas ng isang mas matandang estudyante, ipinagtanggol niya ang sarili, ngunit nabalian ng kamay. Ito ay dahil mahina ang kanyang bagong katawan. Kaya naman inayos niya ang kanyang kamay na tila wala lang. At pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng estudyante ay nakatulog na nakabukas ang mga mata. Mayroon pang ang isa na bumubula ang bibig. Ngayon, balikan natin ang simula ng kwento, dahil ikukwento ko ang lahat ng detalyado kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang kwento ay nagsimula 1,300 taon na ang nakalipas nang ang isang kawan ng mga Discord mod ay pinipigilan ng pinakamalalakas na bayani ng sangkatauhan. Nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, dumating ang Giga Chad MC at nagpakawala ng energy blast na napakalakas kaya nilupig niya ang mga Discord mod ng madali, na parang nalinis lang ng mainit na shower. Ngumiti siya ng mayabang tungkol sa kung gaano kadali ito, na iniwan ang kanyang mga kasama sa partido na namangha. Nagmadali silang lumapit sa kanya, nagtataka kung paano siya naging ganoon kalakas. Sabi ni Liam na na-unlock niya ang ika-108 na kakayahan, na dapat ay imposible. Muling lumalabas ang Demon Swarm, kaya binigyan siya ni Liam ng kaunti pa ng kanyang espesyal at ipinaalam sa lahat kung paano niya narating ang antas ng Omnipotence at sasalubungin ng mag-isa ang Calamity Demon. Naglakad siya patungo sa bitak at nakita ang demonyo sa ilalim na nangingitlog ng mga itlog ng demonyo, kung saan napipisa ang mga Discord mod, at ginamit ni Liam ang isang kidlat na Letigo upang pigilan ang Calamity Demon. Lumundag ang demonyo at umatake bilang ganti, na ang pag-atake nito at ni Liam ay nagkabungguan muli tulad ni Cell at Gohan. Lumilitaw ang Calamity Demon tuwing 300 taon, at bumuo ang sangkatauhan ng 100 kataong unit na muling nabubuhay tuwing 300 taon upang pigilan ang demonyo. Nagpasya si Liam na oras na upang tuluyang itong pigilin at pinagsama ang lahat ng 108 ng kanyang kakayahan sa kanyang susunod na pag-atake. Bigla, siya ay tinusok ng isang atake mula sa likuran, habang nawala ng kakayahan ang kanyang mga sanga. Tumingala siya at nakita ang kanyang kasamahan sa grupo, si McGrady, na nagsasabing hindi niya maaaring pahintulutang tuluyang mapatay ang Calamity Demon. Sinabi ni McGrady kay Liam na kukunin niya ang kanyang 108 kakayahan at papatawan din siya ng sumpa upang hindi na muling magkatawang tao. Hinigop niya ang mga kakayahan ni Liam na parang 108 katao, at si McGrady ay si Bonnie Blue. Inilagpak niya si Liam pababa sa abismo, habang nagtatawanan ng lahat ng ibang bayani habang siya'y nahuhulog. Isang bagong bilog ng mahika ang lumitaw at muling nagsimulang maglabas ng mga Discord mod, kaya pinagsama ng mga bayani ang kanilang kapangyarihan upang bigkisan sila at si Liam. Nagsisimulang maglaho ang kanilang mga katawan habang nagtataka si Liam kung bakit nila gustong buhayin ang demonyo ng kalamidad tuwing 300 taon. Ang demonyo ng kalamidad ay handa ng labis na pahirapan at lapastanganin si Liam, habang nagpapadala ito ng walang katapusang kumpol ng mga supling nito upang ubusin ang katawan ni Liam. Napatuloy na nabubuhay muli dahil sa sumpa ni McGrady, na nagpapatagal sa paghihirap ni Liam ng walang hanggan. Pagkalipas ng 1,200 taon, sina Liam at ang demonyo ay iisa na, habang nangangako siyang makakapaghiganti siya isang araw. Siya ay nagmamakaawa para sa kamatayan, nang biglang lumitaw ang isang anghel upang ipagkaloob ang kanyang hiling at inalis ang kaluluwa sa kanyang katawan, habang nagising si Liam na nakahandusay sa suka sa isang lugar na hindi niya kilala. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa nang lumapit ang isang grupo ng mga nambubuli sa kanya. Tinatawag siyang Kai at pinaglaruan siya na parang bola ng soccer. Si Liam, natatawagin ng Kai mula ngayon, ay nagtataka kung ano ang nangyayari ngunit nakaramdam ng matinding sakit habang inuntog nila ang kanyang ulo sa fountain, pagkatapos ay sinipa siya. Nang dumating si Joshua at sinabing masyado silang mahina, naglabas siya ng gamot, na sinasabing magpapagawa ito kay Kai ng kakaibang sayaw, kaya hinawakan siya ng iba pang mga tauhan upang pigilan siya habang ibinibigay ni Dr. Joshua ang gamot.
Naramdaman ni Kai na parang sisabog ang pakiramdam ng kanyang katawan at nagsimulang magsuka ng labis hanggang sa manginig ang kanyang katawan, na siyang kakaibang sayaw na tinutukoy ni Joshua. Bumagsak si Kai sa sahig, ngunit muling sinipa siya ni Joshua, na sinasabing kailangan pa niyang sumayaw, ngunit sinabi ni Kai na sapat na. Binuhat siya ng isang tauhan, ngunit mabilis na hinawakan ni Kai ang kamay nito at pinisil ng napakalakas kaya labis na nanakit ang buto ng kamay ng tauhan, halos hindi na ito may galaw. Tinawag silang basura ni Kai at ipinaliwanag kung paano kailangang alisin ang basura. Mabilis niyang sinuri ang mahika na taglay ng katawan na ito at nalaman na mahina lamang ang taglay nitong mahika ng yelo. At habang susuntukin na siya ng basegulero, ginamit ni Kai ang kanyang ice magic para palamigin ang kabilang braso ng basegulero. Ngumisi siya at binalot ang kanyang mga kamay sa yelo at pagkatapos ay sinuntok niya ng napakalakas ang basegulero, na parabang nawala nito ng buong lakas. Tinawag siyang walang kwenta ni Kai at labis na ikinatakot ng ibang estudyante ang kanilang nakita. Nagtataka si Joshua kung paano naging ganito kalakas si Kai habang iniisip naman ni Kai na mahina pa rin ang bago niyang katawan. Huminto siya sandali para magnilay-nilay at pagkatapos ay nagbigay ng malamig na tingin sa ibang estudyante, na naging dahilan para magkanya-kanya sila ng takbo sa takot na parang mga ipis. Hindi sila hahayaan ni Kai na makawala ng ganun na lang kadali at ginamit niya ulit ang kanyang ice magic para palamigin ang kanilang mga binti at pigilan silang makakilos. Mabagal siyang lumapit sa kanila at tumigil upang mag-isip sandali. Itinuro niya ang isa sa mga lalaki na sumigaw ng matinis at sinabi ni Kai na gusto niya ang damit nito dahil nababalutan ng suka ang kay Kai. Pagkatapos, sinabi niya sa isa pang lalaki na habarin ang jacket nito dahil kukunin niya yun. At pagkaraan ng ilang sandali ay nakita namin siyang suot na ang bagong kasuotan na nakuha niya mula sa mga estudyante. Itinapon niya ang kanyang lumang damit at humarap sa grupo ng mga nambubuli, tinanong kung gusto nilang maligo ng walang damit sa isang latian ngayon. Ang marinig ang baliw na ito na magsalita ay nagpatigil sa kanilang lahat sa takot, kaya sinubukan ng lalaki na humingi ng tawad at magmakaawa. Tinatanong ni Kai kung totoo ba siya. Matapos nilang pahirapan siya ng ganoon, imposibleng isipin nilang mailigtas sila ng isang simpleng paumanhin ngayon. Hindi sila makapaniwala sa kanyang kawalang awa habang sinisimula ng lalaki na sisihin si Joshua sa kanilang mga pagkakamali. Ipinaliwanag niya na si Joshua ang kanilang pinuno, kaya kailangan nila siyang sundin. Iniisip ni Kai kung paano siya tinurukan ni Joshua ng gamot na yon. Ipinaliwanag ng lalaki na si Joshua ang nagsabi na dapat nilang puntiryahin ang larong tagapagmana ni Kai at Liam. Nang marinig ang pangalan ng laro, humingi agad si Kai ng paliwanag, ngunit naguluhan ang lalaki dahil dapat daw ay halata na yon. Nagalit ng husto si Kai, sinabihan ng lalaki na ipaliwanag agad, kaya sinabi ng lalaki kay Kai kung paano ang larong tagapagmana ni Liam ay isang laro na ipinapasa sa mga estudyante ng Royal Magic Academy. Pinipili nila ang isang tao upang gumanap bilang taksil na si Liam Hill, at ang lahat ng iba ay pinahihirapan siya sa iba't ibang paraan. Hindi makapaniwala si Kai na pinag-uusapan nila ang dati niyang katawan, at tinatanong pa ang lalaki tungkol dito. At sinabi ng lalaki na alam ng lahat ang kwento ng pagkatalo ng taksil na si Liam Hill, na tinalo ng iba pang 79 na bayani at itinuturing na Austrian painter ng mundong ito, ang pinakamasamang kontrabida sa lahat ng panahon. Umurong ng isang hakbang si Kai at naaalala ang dati niyang grupo, na hindi lang nagtaksil sa kanya kundi inilarawan pa siya ng ganito, kaya nagpasya siyang oras na upang ituwid muli ang kasaysayan. Dinala nila si Kai sa kanyang tirahan habang bumubulong-bulong sila sa isa't isa, nagtataka kung bakit niya sila pinaglakad patungo sa sarili niyang bahay. Lumingon siya at sinabi sa kanila na maaari na silang umuwi sa ngayon, ngunit binalaan sila na hindi pa ito ang katapusan. Pumasok siya sa kanyang maalikabok na tahanan at sinalubong ng kanyang mayordomo, na tinawag siyang kamahalan, at napagtanto ni Kai na ang katawan na ito ay kabilang sa pamilyang royal. Sa ilang kadahilanan, hindi niya ma-access ang mga alaala ng katawan na ito, kaya tinanong niya ang mayordomo tungkol sa angkan ni Kai. Ang mayordomo, nalilito, ay nagpaliwanag na siya ang ikawalong prinsipe ng kahariang ito, at nagtaka si Kai kung bakit hindi siya nakatira sa kastilyo kung gayon. At saka, bakit siya ganoon na lang binubuli ng mga yun kung siya ay dugong bughaw? Bago pa man makasagot ang mayordomo, umalis si Kai para magpahinga, ngunit tinanong ng mayordomo kung ano ang nangyari sa kanya, dahil mukha siyang ganap na ibang tao ngayon.
Alam ni Kai na ang mga mayordomo ay hindi dapat kumausap sa royalty ng ganito. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na totoo ang pagmamalasakit ng taong ito sa kanya. Buntong hininga siyang bumitaw at nagpa siya na sabihin sa butler ang eksaktong nangyari. Sinabi niya na patay na ang Kai na kilala niya, at sinabihan ang lalaki na ituring siyang isang ganap na bagong tao ngayon. Natulog siya habang naaalala ang isang pangyayari 2100 taon na ang nakalipas, nang masukol sina Migrati at Mimina ng mga demonyo. Nataman si Migrati ng isang galame at lumipad palayo, bumagsak sa kalapit na pader habang isa pang galame ang handa ng kaladkarin si Mimina palayo. Nang simula na itong kaladkarin siya, habang nagmamakaawa si Migrati sa demonyo na huminto, nagsimulang tamaan ng asul na kidlat ang mga demonyo at nawala ang kanilang lakas, na sumisigaw si Kai mula sa itaas na nakarating siya sa tamang oras. Nagpapasalamat si Migrati sa tulong ni Kai kahit na lumabag si Migrati sa utos. Walang pakialam si Kai, at agad na sinimulan gamutin ang lalaki. Kinumusta niya si Mimina upang makita kung maayos ito, at tinanong si Migrati kung gusto niyang kolektahin ang mga materyales sa pagpapahusay para lang sa sarili niya. Sabi ni Migrati na sa kabila ng kanilang pagkakaiba, niligtas sila ni Kai at nagkamay sila, na ipinapangako ni Migrati na babayaran niya si Kai balang araw. Nagising si Kai at nagpasya na hanapin ang mga lalaking iyon nang napakabilis upang mabawi ang mga kasanayang kinuha nila mula sa kanya. Bago yun, nagpasya siyang magpalakas bilang pasasalamat kay Kai sa pagpapahintulot kay Liam na gamitin ang kanyang katawan bilang sisidlan. Kinabukasan, inihain ng mayordomo ang almusal, na ang lasa ay talagang hindi masarap, ngunit kinakain pa rin ito ni Kai dahil alam niyang ang mayordomo ang gumagawa ng mga pagkain ito, at hindi mataas ang kasanayan nito sa pagluluto. Dagdag pa, wala siyang personal na chef sa lugar na ito. Bamantong hininga na lang si Kai dahil hindi ito ang paraan ng pamumuhay ng isang prinsipe, at nagsimulang mag-sorry ang mayordomo na parabang siya ang may kasalanan, ngunit sinabi ni Kai na tumigil ito kung mayroon itong anumang pagmamalaki sa sarili. Lumipat ang tagpo sa Royal Academy, habang iniisip ni Kai kung paano niya mahahanap ang mga kaaway ng katawan na ito, na madali lang dahil ang mga kaaway na mismo ang nakahanap sa kanya. Ngumisi si Joshua at lumapit kay Kai, tinanong siya tungkol sa maliit na insidente kagabi. Ipinaalam ni Joshua na hindi katanggap-tanggap ang pag-uugali ni Kai, saka lumingon at sinabihan ng iba na kailangan nilang turuan ang inapo ni Liam. Ilang asal, ang mga estudyante ay nagtipo nang bigyan sila ni Joshua ng utos na magsimula, kaya't pinagbabato nila si Kai, na nakatayo lang doon na parang estatwa. Tumitingin siya kay Joshua, na may dugo sa mukha, at nang makita siyang nasasaktan ng ganoon, tumigil ang mga estudyante sa pag-atake sa kanya. Sumisigaw si Joshua na ipagpatuloy nila, ngunit nag-aatubili sila, na ikinagalit niya at sinabing siya na mismo ang gagawa. Umakma siya ng suntok na parang karakter mula sa Looney Tunes na cartoon, ngunit naharangan ni Kai ang kanyang pag-atake, at napinsala ang kamay ni Joshua dahil sa impact. Nagkomento si Kai na nakalimutan niyang marupok ang katawan na ito habang iniayos niya ang mga buto at ikinampay-kampe ang kanyang kamay. Nabigla ang mga estudyante, at nagpasya si Joshua na ginamit ang mahika niya kay Kai ngayon at nagpadala ng atake ng bolang apoy. Huminga si Kai at inaktiba ang kanyang bilog ng mahika ng yelo, na sumasalamin sa bolang apoy at ibinabalik ito direkta kay Joshua. Ang kanyang panloob na bahagi ng katawan ay lubhang naapektuhan at samuka siya ng dugo, nang biglang inatake ni Kai ang iba pang estudyante sa malapit, na nagdulot sa kanilang lahat na mawala ng malay. Ang ibang estudyante ay nakatitig, hindi makapagsalita, at si Kai ay nalito kung bakit hindi man lang nila nilabanan ang kanyang mga atake. Biglang lumitaw ang pinsan ni Keso, tinatanong si Kai kung bakit siya nagdudulot ng gulo. Paliwanag ni Kai na sila ang nagpasimula, ngunit walang pakialam ang lalaki at sinabihan si Kai na sumunod sa kanya. Habang sila ay umaalis, nagkomento ang mga estudyante na si Kai ay mapaparusahan ng malala. Ngayon, biglang sumakit ang ulo ni Kai nang maalala niya kung paano siya sinasaktan noon ng lalaking ito gamit ang sinturon, at labis siyang nagalit kaya huminto siya sandali. Sumigaw ang lalaki sa kanya na lumapit, at sumunod si Kai. Ngumisi ang guro, ngunit nakangisi rin si Kai, handang bigyan ng leksyon ang guro. Pumasok sila sa opisina nito, at kinanda daw ng lalaki ang pinto. Sinabi niya kay Kai na pinarusahan siya 3 araw pa lang ang nakakaraan, matagal siyang sinaktan, ngunit hindi pa rin natuto si Kai.
Tinanong niya kung masokista ba si Kai, at ipinagpatuloy ang pag-insulto sa kanya. Tinawag si Kai na peking maharlika. Ipinaliwanag niya kung paano dumadaloy sa ugat ni Kai ang dugo ng isang babaeng may masamang reputasyon at taksil, at naghanda na siyang gamitin ng salamangka niya kay Kai para bigyan ng leksyon. Pinigil niya ang mga braso at binti ni Kai gamit ang kanyang mahika, at pagkatapos ay itinulak siya sa kalapit na dingding, pinanatili siyang hindi makakilos doon. Sinimulang habarin ng guro ang kanyang sinturon habang tinanong si Kai kung iiyak ba ito tulad ng dati. Gayunpaman, hindi lang pinansin ito ni Kai, at ang makita siyang kalmado ay ikinagulat ng guro. Gayunpaman, hindi niya ito inintindi, at naghanda siyang gamitin kay Kai ang kanyang sinturong may toles, habang iwinawasiwas ang kanyang braso, na agad namang nahawakan ng isang nagyayelong kamay. Lumingon ang guro at nakita ang isang higanteng yelo. Nagkomento si Kai na ang kanyang katawan ay puno ng marka mula sa pagpapahirap, pagkatapos ay madali siyang kumawala at sumigaw sa guro na masaya siyang nalaman kung sino ang gumawa ng pananakit. Nanginginig na ang guro ngayon, pareho sa lamig at sa takot, habang sinenyasan ni Kai ang golem. Na pagkatapos ay pilipitin ang braso ng guro at pinsalin ito na parang Thanos. Ang lalaki ay sumigaw sa sakit habang pinipinsala ng golem ang kanyang braso sa siko. Sinabi ni Kai na oras na para sa kaliwang kamay ngayon, at tila ihahampas ng golem ang ibabang bahagi ng katawan nito sa kanya. Sinubukan ng guro na ipaliwanag kung paano niya pinarusahan si Kai para sa sarili nitong kabutihan, ngunit pagkatapos ay tumahimik ito sa takot. Sinabi ni Kai na kung ang mga tao ay maaaring matuto mula sa pagkaparusahan, ngayon ang perpektong oras para sa kanya upang mag-aral. Sinabi ni Kai sa kanya na kunin ang sinturon at hagupitin ang sarili, at tumanggi ang lalaki, ngunit ang kanyang ulo ay muntik ng tamaan ng isang pana ng yelo. Binigyan ni Kai siya ng pagpipilian, hagupitin ang sarili o mamatay, at umiyak ang guro na hahagupitin niya ang sarili. Inutusan ni Kai, habarin niya ang kanyang damit at magsimula agad habang siya'y nakaupo at nalilibang sa panoorin. Patuloy na sinasaktan ng guro ang kanyang sarili, nagkakapasa at nagkakapilat ang kanyang katawan sa bawat pagpalo. Tinatanong niya si Kai kung sapat na ito, at sinabi ni Kai na sapat na, kung gagawin niya pa ito ng 100 beses. Umiiyak siya ng matindi, at nakita natin siyang nawala ng malay kalaunan dahil sa labis na pagsakit sa sarili. Nasisiyahan ang guro dahil 100 palo na ang nagawa niya, at tinatanong ni Kai kung bakit siya masaya gayong nagsisimula pa lang sila. Malapit nang matuno ang mukha ng guro sa labis na pag-iyak, habang binibigyan lang siya ni Kai ng pinakamalamig na titig ng kamatayan. Maya-maya lang, nagtitipon ang lahat ng estudyante, gulat na gulat, nakikita ang isang malaking haligi ng yelo at ang bagbog saradong hubad na. Guro rito, nagmamakaawa siyang tulungan siya, at sinabi ni Kai na umamin siya sa kanyang mga kasalanan sa harap ng lahat dito. Nagmamakaawa ang guro na huminto siya, kaya sinunod ito ni Kai at pamitik ng daliri, na naging dahilan upang unti-unting matuno ang yelo, at ang guro, na isang matalinong tao, ay alam na malapit na siyang masaktan sa pagbagsak. Sinabi ni Kai sa kanya na magmadali at umamin, kaya umiyak si kuya at inamin ang lahat ng ginawa niya kay Kai. Humingi si Kai ng karagdagang detalye, at inamin ng guro ang lahat. Sinabi pa niya kung paano niya ginawa ito dahil mas nakapagpapagaan ito ng kanyang pakiramdam, at lubos na nabigla ang lahat ng estudyante sa narinig nilang lahat ng ginawa niya kay Kai. Nakatayo lang si Kai doon at pinanood habang patuloy na umiiyak, umaamin at nagmamakaawa ang lalaki para sa awa. Ang mga estudyante, nagkomento na tiyak na matatanggal sa trabaho si Teacher Pierce pagkatapos niyan, kaya lumingon si Kai, nagtatanong kung nakakatawa ba ito sa kanila at nakupo. Saan ka ba nagtatago, Sinta? Nagkomento si Kai kung paano hindi pa nagtatagal ay binabato rin nila siya, at lahat ng estudyante ay umatras sa takot. Kaya sinabi ni Kai sa kanila na lahat ng nagtrato sa kanya ng masama dati ay makakatanggap ng parehong pagtrato gaya ni Teacher Pierce. Nangako siya na maghihiganti siya, at nagbabanta na walang sino man ang ligtas. Lahat ng estudyante ay natigilan sa matinding takot. Pagkatapos ng ilang sandali, minura ni Joshua si Kai, at habang sinusubukan niyang umalis, isang bagong mommy ang lumitaw, tinawag si Joshua na kahabag-habag. Samantala sa opisina ng prinsipal, ang lalaki, pinangaralan si Kai, ipinaliwanag kung paano wala pang guro ang kailanman napahiya ng ganoon sa publiko ng isang estudyante noon. Naroon din ang ibang mga guro,
habang pilit na pinipigilan ni Kai ang matinding galit, kaya't lahat sila'y natakot. Ipinaliwanag ni Kai kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa, dahil ang guro ay nagpapataw ng di makatarungang parusang pisikal sa kanya. Nang marinig ito, pinagtawanan si Kai ng lahat ng guro, habang ipinaliwanag ng punong guro na katawa-tawa ang sinasabi ni Kai, dahil si Guro Pierce ay isang kagalang-galang na tao. Nagulat si Kai na marinig ito dahil si Pierce mismo ang umamin nito, ngunit nagkomento rito si Saitama na napilitan lang siyang sabihin ang mga kasinungalingang iyon. Inutusan niya si Guro Killer na harapin si Kai, at sinabi nito kung paano si Kai palagi nagsinungaling. Nagsumbong pa siya at nagsinungaling na binubuli siya ng kanyang mga kaklase. Sinigawan ng prinsipal si Kai, sinasabing isa silang royal na akademya at walang ganoong nangyayari rito. Kinumpirma ito ni Teacher Killer, sinasabing gawa-gawa lang ni Kai ang lahat ng kasinungalingan dahil siya ay isang talunan. Hinarap ni Kai si Killer, tinanong kung siya ba talaga ang binaliwala ang kanyang pakiusap para sa tulong. Tinanong ni Killer kung binabantaan ba ni Kai ang isang guro ngayon, at sumigaw na patalsikin siya kaagad ng prinsipal dahil sa pag-uugaling ito. Sinabi niya kay Kai na ang kanyang pangarap na maging pambansang recovery mage ay magtatapos ngayong araw, habang lumalaki ang kanyang dibdib sa bawat frame. Wala siyang pakialam, at nang malapit na ang prinsipal na paalisan siya, nakarinig sila ng katok sa pinto, at may pumasok na lalaki na may dalang mahalagang mensahe. Matapos ibulong ito sa principal, nagulat ang matanda at sinabing palalampasin niya si Kai sa araw na ito, na ikinagulat din ng iba pang miyembro ng lupon. Ang ginang ay galit na galit habang sumisigaw na kailangan agad paalisan si Kai, ngunit sinabi ng principal na ito ay direktang utos mula kay Lord Keith. Nang marinig ang pangalang ito, maging si Kai ay nagulat habang itinutulak siya ng principal palabas ng kanyang opisina. Nagtaka si Kai kung sino ang lalaking ito para pangatawanan siya ng ganoon. Naalala niya si Killer, at sa totoo lang, mahirap siyang kalimutan, at naisip na baka siya ang bago niyang target ng paghihiganti. Bigla, nilapitan si Kai ng isa pang estudyante at namula habang sinusubukang hawakan ang kanyang siko. Nang makita siya, si Kai, kaagad na naaalala si McGrady bago nila siya pinatay, at isang babaeng bayani na nagngangalang Violet, na pinahirapan siya bago nila siya patayin. Malinaw niyang naaalala ang kanyang ngisi at ang kanyang mga kurba, habang tayo'y bumabalik sa kasalukuyan kasama ang babaeng ito na nagsasabi kay Kai na kailangan nilang mag-usap. Alam ni Kai na ang mga bayani ng unit na may 100 tao ay nagkakatawang tao bilang iba't ibang tao bawat 300 taon, pinananatili ang kanilang mga kapangyarihan, at na ang babaeng ito ay tiyak na si Violet na nagpahirap sa kanya noon pa man. Sinimulan niyang lumakad patungo kay Kai, ngunit hinaranggan siya ni Bro at idinikit sa dingding habang umuungol siya. Ngunit hindi nagpapatalo si Kai, at lumapit sa kanyang mukha, sinasabing mas pinadali lang niya ang kanyang paghahanap para rito. Tinawag niya itong Violet, at agad na mula ang babae, tinatanong kung sino ang Violet na ito na pinag-uusapan niya. Ngumiti lang si Kai nang mapanukso at nagsimulang gawan siya ng isang bagay na nakalulungkot. Inaktibo niya ang kanyang mahika upang ipagtanggol ang sarili, sinasabing wala siyang ideya kung sino si Violet. Nagpatawag siya ng isang berdeng buhawi, na nagtulak sa kanya palayo kay Kai. Lumapag siya ng ilang talampakan ng layo mula rito, at tinawag siya nitong sinungaling dahil kakagamit lang niya ng kapangyarihan ng hangin na ninakaw niya rito. Ngayon ay nanginginig at nagdadalang daing na ang babae, habang ipinaalam ni Kai sa kanya na hindi kayang hawakan ng kanyang kasalukuyang katawan ang buong kapangyarihan ng gayong salamangka. Tinawag niya itong hindi karapat-dapat at sinabing babawiin niya ito. Inabot niya ang kanyang braso, handang sipsipin ito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. At dumura ng dugo, naisip niya na hindi na rin kaya ng katawan niya ang lahat ng salamangka na ginamit niya ngayong araw, at dahan-daang nawala ng malay. Maya-maya lang, nagising siya na pinagmamasdan siya ng mayordomo at ng babae. Natutuwa siya na maayos na si Kai, at sinabihan si Kai na magpahinga. Ngunit hinampas ni Kai ang kamay nito palayo, at tinanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Namagitan ang mayordomo, at sinabing hindi ganoon makipag-usap sa taong kakasagip lang ng buhay mo. Hindi naintindihan ni Kai, kaya ipinaliwanag ng mayordomo kung paano siya pinagaling ni Lady Bridget, at dinala sa mansyon nito matapos siyang bumagsak. Naunawaan ni Kai na kaya siyang patayin ni Bridget habang wala siya sa sarili, ngunit hindi niya ginawa, kaya tinanong niya si Bridget kung ano ang plano nito.
Sinabi ni Bridget na hindi niya alam kung ano ang Kai. Pinag-uusapan, at nagtanong kung talagang nakalimutan na niya kung sino siya. Hindi pa rin nagtitiwala si Kai sa kanya dahil ginamit niya ang kapangyarihan ng hangin na ninakaw niya mula rito. Pinigilan ni Bridget ang luha, tinatanong si Kai kung anong problema niya, at hinayla siya ni Kai palapit, sinasabing pinagtaksilan at pinatay nila siya 1,200 taon na ang nakalipas. Nabatid ni Bridget na si Liam Hill mula sa mga alamat ang tinutukoy ni Kai, at nakita ni Kai na kakaiba ang kilos niya, na parabang nagsasabi siya ng totoo. Sinuri niya ang katawan nito, ngunit isang kulay ube na engkanto ang pumutol sa kanilang pagkakadikit, ginamit ito ng mayordomo at sinabing kailangan ng tigilan ni Kai ang pagsasaktan sa dalaga. Tumayo siya sa pagitan nilang dalawa, at nang makita niyang kaya nitong gumamit ng mahika, agad na natanto ni Kai na hindi ito ordinaryong mayordomo. Nagtanong si Kai kung kaninong panig siya, at ipinaliwanag ni Morris na nangingialam siya dahil nga nasa panig siya ni Kai. Pagkatapos ay tinanong ni Morris kung ang kaluluwa sa katawan ni Kai ay talagang kay Liam Hill, humihingi ng paliwanag. Pareho silang matiyagang naghintay ni Bridget habang pumayag si Kai na sabihin sa kanila ang lahat. Ipinaliwanag ni Kai ang lahat, na labis na kinahiya ni Morris at Bridget nang marinig ito, at nang mapagtanto ni Bridget na ninakaw pala niya ang kapangyarihan niyang hangin, ay yumuko siya sa malalim na paghingi ng tawad, sinabing hindi niya matandaan ang paggawa nito, ngunit gusto pa rin niyang patawarin siya. Nagsimula siyang umiyak, sinabing ibabalik niya ang kapangyarihan nito. Nang marinig ito, ay ngumisi si Kai at sinabing siyempre ay babawiin niya ang kapangyarihan, ngunit hindi siya titigil doon. Gumugol siya ng 1,000 taon na pinahirapan ng demonyo ng kalamidad, kaya't ipaghihiganti niya ang kanyang sarili sa mga nagkanulo sa kanya. Sinasabi niya kay Bridget na hindi niya sana siya ginamo, at alam niyang nagpapanggap itong walang naaalala, para lang makaiwas sa paghihiganti niya. Gayunpaman, nagpasya siyang tiyakin munang naaalala ni Bridget ang kanyang dating sarili bago siya panagutin. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang pagbabasa ng isip upang tingnan kung nagsisinungaling si Bridget, ngunit muli siyang inistorbo ng mayordomo, na nagsabing mahina lang ang mahika ng yelo ni Kai, na nagpaalala kay Kai na, oo, ang katawang ito ay talagang walang kwenta. Hindi niya man lang mabawi ang kapangyarihan ng hangin mula rito, kaya nagpasya siyang lumakas muna bago niya ipaghihiganti ang kanyang sarili. Sinasabi sa kanya ng mayordomo na magpahinga at sinasabi na alam niya ang mahika ng pagbabasa ng isip kaya matutulungan niya si Kai. Ngunit agad na tumanggi si Kai, sinasabing ang pinakamalakas ay hindi kailanman umaasa sa tulong ng iba. Umalis siya ng silid na sinabing mawawala siya ng sandali at agad na sinimulan ang pagsasanay sa kanyang mahika. Nalaman niya na mahina ang mahika ni Kai, ngunit ang kanyang potensyal ay mas mataas pa kaysa kay Liam Hill, kaya sinimulan niyang isagad ang kanyang katawan upang lumakas. Nagsasanay siya araw at gabi, kasama ang kanyang mayordomo na nagdadala sa kanya ng pagkain at nagmamakaawa na huminto na siya, o baka ikamatay niya. Ganap na binabaliwala ni Kai ang Saturday ni Morris, at namangha ang mayordomo sa lakas ng kalooban ni Kai. Iniwan niya ang pagkain, ipinaliwanag na ito ay isang espesyal na ulam na nakakatulong sa pagpapapanatag. Salamangka, ngunit patuloy lang si Kai sa pagprakti at lalong tinutulak ang kanyang katawan. Sa wakas, nakakabuo na siya ng bilog ng salamangka na nagbibigay daan sa kanya upang sumipsip ng mga oras sayon, at pagsapit ng umaga ay nagpasya siyang oras na para mabawi ang kanyang mga kapangyarihan. Nagulat siya na nagawa niyang maging dalubhasa sa pagbabasa ng isip at pagsipsip ng kakayahan sa wala pang 2 araw, at pagkatapos ay nakita ang pagkain na iniwan ng Katie wala para sa kanya. Pagkatapos ay may isa pang alaala ang muling lumitaw, kung saan naaalala niya si Kai na umuwing puno ng gallows at pasa, humihingi ng paumanhin kay Morris sa pagiging mahina, at sinasabing kung gusto siyang iwan ni Morris, lubos niya itong maiintindihan. Ngunit sinabi ng Katie wala na hindi niya ito kailanman iiwan, halos umabot sa antas ng pagkakatiwala ni Alfred Pennyworth. Balik sa kasalukuyan, si Kai ay umupo upang kumain ng pagkain, at nagpas siyang magpahinga sandali pagkatapos niyang kumain. Ilang sandali pagkatapos, napansin niyang bukas ang mga pinto at nakita ang mantsa ng dugo sa sahig. Naamoy niya ito, at pumasok, para lamang makita si Morris na nakahiga sa sahig. Binangon siya ni Kai, tinanong kung ano ang nangyari, at nakita na sugatan ang kanyang mata. Nagpasya si Kai na agad siyang gamutin, at napagtantong wala pa itong panggamot na mahika.
Sinabi niya kay Morris na tatawag siya ng manggagamot, at maya-maya ay nakita natin ang isang doktor na gumagamit ng panggamot na mahika kay Morris. Ipinaliwanag ng doktor na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at aabuti ng 1 buwan bago tuluyang gumaling si Morris. Nagtanong si Kai tungkol sa mata ni Morris, at sinabi ng doktor na malabong-malabo na siyang makita itong muli. Sinisisi ni Kai ang sarili dahil hindi niya ito natulungan, dahil hindi man lang niya naramdaman ang nanghimasok. Pagkaalis ng doktor, humingi ng tawad si Morris kay Kai dahil sa pag-aalala niya. Ngunit tinanong lang ni Kai kung sino ang sumalakay sa kanya. Maya-maya pa, narating ni Kai ang isa pang mansyon, at inaktiba ang kanyang spell engravings magic circle, sinimulang sipsipin ang lahat na parang isa siyang OnlyFans model. Sa loob ng mansyon, kumakain si Joshua, ngunit biglang natapon ang kanyang tubig sa sobrang gulat, sumisigaw, ano ang nangyayari rito? Sinabi ng kanyang mga tauhan na nawala ang tarangkahan ng mansyon, at nang tumingin siya sa labas ng bintana ay nakita niyang nawasak maging ang mga pader. Sumigaw ang kanyang mayordomo na baka may umaatake sa kanila, at iniisip ni Joshua kung ito ay sa kanyang ama. Mga kalaban sa politika at mga kaaway na ginawa niya sa buong buhay niya. Natatakot siya at sumisigaw para sa mga gwardya na pumasok sa silid na ito at sa pasukan din, nang biglang lumitaw si Kai na nagsasabing narito siya para kay Joshua at hindi sa mga gwardya. Isang hukbo ng mga tauhan na nakasot ang sumugod kay Kai, habang sumisigaw si Joshua na patayin siya. Ngunit nagpatawag lang si Kai ng pader ng yelo na hamarang sa lahat ng kanilang atake at nagpapabagsak sa marami sa kanila. Gumamit si Joshua ng kanyang salamangka sa apoy, ngunit casual lang din itong hinarang ni Kai habang dahan-daang lumalakad patungo kay Joshua. Nabubuwal si Bri ahas sa lupa, nagmamakaawa sa kanyang mga lingkod na iligtas siya. Ibig kong sabihin, nakita lang nila kung paano napabagsak ang mga bodyguard mo. Wala silang magagawa, utol. Tumatawa si Kai na nagsasabing walang. Tila tinutulungan siya, at si Joshua ay napahagulgol habang sinisimula ni Kai gamitin ang kanyang mahika, tinatanong kung alam niya kung bakit siya naririto. Matapos sabihin ni Joshua na hindi niya alam, sinabihan siya ni Kai na tumigil sa pagsisinungaling at binigyan siya ng isa pang pagkakataon upang sabihin ang totoo. Ipinapaliwanag kung paano, salamat sa posisyon sa politika ng kanyang ama, inisip ni Joshua na makakaligtas siya sa anumang bagay, kahit nasa pananakit sa kanyang mayordomo. Ngunit alam ni Kai na hindi kayang saktan ni Joshua si Morris ng mag-isa, kaya tinanong niya kung sino pa ang kasama niya, habang handa na siyang parusahan si Joshua sa paraang magpapabago sa kanyang anyo, tulad ng isang pirata. Sumigaw si Kai ng huling beses, tinatanong kung sino ang naroon kasama niya. At si Joshua ay lubos na natakot, humihingi ng awa at sumisigaw na si Prinsipe Keith iyon. Nang marinig muli ang pangalang ito, nagpapaisip kay Kai kung sino ang lalaking ito, habang tinatanong niya si Joshua kung galit si Keith kay Kai. Umiiyak ng matindi si Bri ahas, sumisigaw na hindi na siya makapagsasabi pa kung hindi siya mamamatay. Kaya nagpatawag si Kai ng isa pang talas ng yelo, sinasabing, sa kasamaang palad, hindi sapat na impormasyon yun para patawarin niya si Joshua, lalo na tuluyan nang nawala ng mata si Morris. Bukod pa rito, hindi lang para sa impormasyon kaya siya napunta sa lugar ni Joshua, at malapit nang maubusan ng tubig si Joshua sa kakaiyak, nagmamakaawa kay Kai na tumigil. Tinanong ni Kai kung narinig na niya ang kasabihang, mata sa mata, habang ipinasok niya ang kanyang talas ng yelo sa butas ng mata ni Joshua, halos maramdaman ang utak nito. Maya-maya, bumalik si Kai, ipinapakita kay Morris ang isang mata na kanyang nakamit para dito. Na sinasabing ang mga ito ay mga tropeo ng paghihiganti, ngunit nagmamakaawa si Morris na ilibing na lang ang mga ito sa bakuran, habang nakikita nating si Kai ay nagsisimula pa ng sarili niyang maliit na hardin na tinatawag na bunga ng digmaan. Ang butler ay nabigla na ginawa ito ni Kai, ngunit sabi ni Kai ay nagsisimula pa lang siya, na mas ikinagulat ni Morris. Tinanong niya kung natatandaan ni Morris kung sino ang umatake sa kanya, at tinanong din kung pamilyar ba ang pangalang Keith. Nanatiling tahimik si Morris, at naisip ni Kai na kilala niya siguro ang Keith na ito, ngunit sinabi ni Morris na ayaw niyang maghayganti ang sinuman sa lalaking iyon. Walang pakialam si Kai sa gusto ni Morris, ngunit sinabi ni Morris sa kanya na walang kabuluhan para kay Kai ang maghayganti sa halip na siya. Sabi ni Kai, may utang na loob siya sa nakaraang Kai, kaya tinutugis niya ang mga kaaway nito. Kaya plano niyang pahirapan silang lahat.
Sinabi niya kay Morris na malamang pinatay din ng Keith na ito ang nakaraang Kai. Habang bumabalik tayo sandali sa panahong inoperahan ang mata ni Joshua, nagmamakaawa kay Kai para sa awa at iligtas siya. Sinabi ni Kai na ang pagkuha ng mata niya ang tanging gusto niya, pero hindi ba si Joshua ang nagbigay ng droga kay Kai ilang linggo na ang nakakaraan na ikinamatay ng lalaki? Nagmamakaawa si Joshua na huminto siya, sinabing inutusan lang siya, at tinanong ni Kai kung si Keith ang nagbigay ng utos. Nag-alinlangan si Joshua pero inamin na si Keith yun, kaya hinayaan muna siya ni Kai. Sinabi niya kay Morris na kailangan niyang kausapin si Keith para sa kapakanan ng nakaraang Kai, at nang marinig na si Kai ay ang pagkakadroga at pagkapatay ay labis na ikinagulat ni Morris dahil sa buong panahong inakala niyang pansamantala lang ang pagpapalit ng personalidad ni Liam at Kai. Ngunit hindi, ipinaliwanag ni Kai na ang dating Kai ay nadroga at napatay, at iyon ang dahilan kung bakit napunta ang kaluluwa ni Liam sa kanyang katawan, habang ipinapaliwanag niya na isang kaluluwa lang ang kayang lamanin ng isang katawan. Nagsimulang umiyak si Morris matapos niyang mapagtanto na wala na ang kanyang amo, na sinasabing si Kai ay laging banayad at mabait, at gaano man siya binubuli, palagi pa rin siyang nagmamalasakit sa iba. Nagmamakaawa si Morris kay Kai na ipaghiganti ang dating Kai dahil ang pagpatay ng ganito ay hindi kailanman mapapatawad, at kinumpirma naman ni Kai na yun ay palagi niyang intensyon. Pagpunta ni Kai sa paaralan kinabukasan, tinatrato siya ng mga estudyante na parang ang salot at tumakbo palayo sa takot. Nakita niya ang isang grupo sa kanila na nag-uusap tungkol sa mga kasamahang guro, at lumapit siya kay Bridget habang ang iba pang mga estudyante ay lumayo sa takot. Sinabihan niya itong sumunod sa kanya, at nang makarating sila sa labas, sinabi niya rito na oras na para basahin niya ang isip nito. Hindi ito makapaniwala na napakabilis niyang natuto ng pagbabasa ng isip dahil karaniwan ay tumatagal ng halos 3 buwan upang matutunan ang ganoong salamangka. Sabi niya natuto rin siya ng ability engravings, kaya ibabalik niya ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit mas lalo itong ikinagulat nito dahil mas matagal pang matutunan ang salamangkang ito. Ikinumpas lang ni Kai ang kanyang napakalaki at malapad na salamangka, at agad na napagtanto ni Bridget na ito nga ang engraving spell. Sabi niya oras na para silipin niya ngayon, at hinawakan ang noo nito habang umiiral ang kanyang kakayahan. Nakikita niya ang lahat ng alaala niya ng paglaki at ng pagiging malapit sa nakaraang Kai. Gayunpaman, wala siyang nakitang alaala ni Violet sa isip nito, at pagdilat ng mga mata niya, sinabi ni Kai na malaya na muna siya sa ngayon. Natuwa siyang marinig yun, ngunit ipinaliwanag nito na mayroong kakaibang pagkakapareho ang dalawa, ngunit hindi sila iisang tao. Sinabi pa nito na hindi niya kukunin ang kakayahan nito, ngunit iginiit niya na gawin yun kung ninakaw niya ito mula sa kanya sa paanuman, ngunit tumanggi ito dahil hindi siya ang hinahanap niya. Lumunok siya, sinusubukang hindi masaktan ang puso sa pahayag na ito, habang umaalis si Kai at sinabing kailangan niyang hanapin si Keith muna. Pagkarinig sa pangalan na yon, pinigilan ni Bridget si Kai, sinabing hindi niya dapat hawakan si Keith kung hindi, tiyak na mapapatay siya. Sabi ni Kai, wala siyang kinatatakutan, ngunit ipinaliwanag ni Bridget na si Keith ay napakalupit at siya ang maestro ng makapangyarihang mahika ng liwanag na dating pag-aari ng hari ng manggugubat ng liwanag, at ang mahinang mahika ng yelo ni Kai ay walang laban kay Keith. Napangisi si Kai, sinabing baka nga tama siya. Nagulat si Bridget nang marinig ito dahil literal na umamin si Kai na pupunta siya sa isang misyon ng pagpapakamatay, ngunit ang kumpiyansa na ipinapakita niya ay nagpula sa kanyang pisngi. Tumunog ang kampana ng paaralan, hudyat ng lunch break, at umalis na lang si Kai, sinabing kailangan niyang kumain. Nagulat ulit si Bridget dahil seryoso silang nag-uusap, ngunit mas inuuna ni Kai ang pagkain kaysa rito. Ngunit ang misteryosong ugali niyang ito ay mas nagpapa-interes sa kanya, habang sinusundan siya nito. Nagkasabay silang mananghalian, at tinanong ni Kai kung bakit siya nakatingin dito. Namula siya at hindi makasagot. Ngunit sinabi ni Kai na hindi na mahalaga iyon at tinanong kung saan niya mahahanap si Keith. Ipinaliwanag niya na estudyante rin ito rito, ngunit halos imposibleng makita siya dahil isa siyang espesyal na estudyante at nasa ibang sona ng akademya. Ang tanging paraan para makapunta doon ay sa pamamagitan ng ibang pasukan na masusing binabantayan, na ikinagulat ni Kai dahil isa pa rin lang itong gate ng paaralan. Ipinaliwanag niya na ang mga espesyal na estudyante ay mga anak ng makapangyarihang maharlika, ngunit tinanong ni Kai kung bakit hindi na lang hintayin si Keith pagkatapos ng klase.
Pagkatapos, tumango si Bridget, sinasabing mas mahirap pa yon dahil siya ay laging may kasamang mga tanod kaya walang sino mang makakausap sa kanya, lalo na si Kai. Nagtatanong si Kai kung bakit at sumasagot siya na may utos na huwag siyang lumapit sa royal family. Nagtataka siya kung bakit gayon-gayong siya rin ay mula sa royal family, ngunit ipinaliwanag ni Bridget na hindi siya biological na anak ng hari. Ang totoong ama ni Kai ay ang nakatatandang kapatid ng hari na inakusahan ng pagtataksil dahil sa pagtatangkang patayin ang dating hari, ang lolo ni Kai. Siya ay pinarusahan ng kamatayan para doon at ang ina ni Kai ay nagpakamatay din pagkatapos noon. Kaya naman inampun siya ng tiyuhin ni Kai, ngunit ang asawa nito, ang Reyna, ay hindi kailanman nagustuhan si Kai. Ipinalayas niya si Kai mula sa palasyo, ipinagbawal ang anumang pakikipag-ugnayan sa royal family, at ganap na binawi ang kanyang karapatan sa paghalili sa trono, kaya kung labagin niya ang restraining order, siya ay makukulong. Kaya iniisip ni Kai kung makakahanap ba siya ng anumang butas sa batas para makalapit kay Keith ng legal. Nag-isip din sandali si Bridget, na nagsasabing maaaring bigyan siya ng punong guro ng espesyal na pahintulot, ngunit alam ni Kai na ang tanging pahintulot na makukuha niya sa punong guro ay ang pagpapaalis sa kanya sa akademya. Nagpasya siyang makahanap ng gagamiting impluensya sa kanya at tinanong si Bridget kung saan niya mahahanap ang punong guro. Nagtungo si Kai sa pasukan ng espesyal na akademya na ang lahat ng mga estudyante ay humahawi sa kanyang dinaraanan, nagulat at naguluhan sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Kai kay Bridget na hahanapin niya ang punong guro at makikipagnegosasyon dito dahil ang isang lalaki tulad niya ay may pinagtataguan. Sumasang-ayon si Bridget na ang punong guro ay mukhang kontrabida at sinabihan si Kai na maging matyaga ng kaunti dahil susuriin niya ito. Hindi maintindihan ni Kai kung bakit siya tinutulungan ito, ngunit nahalata siya sa kanyang pamumula. May gusto siya sa kapatid ko, na hindi man lang ito namamalayan, ngunit tinanggap niya ang tulong nito habang literal niyang sinabihan si Kai na pakiusap, gamitin siya ng maayos. Hindi talaga nagtitiwala si Kai kay Bridget kaya narito siya para maghukay ng impormasyon ng mag-isa. Nagtungo siya sa pasukan ng espesyal na akademya, na binabantayan ng 2 gwardya at isang selyo ng mahika. Agad na naunawaan ni Kai na ito ay isang mataas na antas ng selyo ng mahika at wala siyang paraan para sirain ito sa kasalukuyang kapangyarihan ng kanyang katawan. Isang karwahe biglang dumaraan ng mabilis sa kanya at agad na naramdaman ni Kai ang aura ng taong nasa loob nito at sigurado siyang si McGrady yun. Tuwang-tuwa si Kai sa paghahanap sa muling pagkabuhay ni McGrady ng napakadali. Kailangan niyang makaisip ng plano. Dahil nakita niya ang 3 pang gwardya, madali niya silang mahaharap, ngunit hindi niya masisira ang selyo. Umiilaw ng bughaw ang selyo habang papalapit ang karwahe, pagkatapos ay sinuri nito ang karwahe at matapos kumpirmahin na nasa loob ang espesyal na estudyante, bumukas ang mga pinto para makapasok sila. Naglabas ang mga gwardya ng aktwal na baril at anong kagila-hilalas na mahika ang nangyayari dito. Nagpasya si Kai na iwanan muna sila habang lumipat ang eksena sa lalaki sa karwahe, na nakatingin din kay Kai. May dala siyang ilang bag, duguan siya habang nakikita natin siyang bumababa sa karwahe at pumapasok sa akademya na may bakas ng dugo sa likuran niya. Pumunta siya sa executive office ng student council at pumasok doon kung saan tinanong ng isang misteryosong lalaki kung anong nangyari sa mga incompetent na yun at tinawag ang lalaki na McGrady. Paliwanag ni McGrady na yon ang luma niyang pangalan. Ang bago niyang pangalan ay Magnar. Habang ibinagsak niya ang mga bag, tinatawag ang lalaking ito na boss niya at sinasabing inimbestigahan nila ang mga nag-uumpisa ng laro ng mga inapo ni Liam at lahat sila ay nagsabing lumaban si Kai gamit ang isang ganap na bagong kapangyarihan. Tinanong ng boss kung nangangahulugan yon na pumasok talaga si Liam sa katawan ni Kai at sumagot si McGrady na nakita pa niya si Liam na nakatayo malapit sa pasukan, na nangangahulugang papalapit na siya sa kanila. Ngumisi ang boss na sinasabi kung paano nakabalik na sa wakas si Liam kaya pahihirapan pa nila siya ng husto at magiging mas madali na ngayon dahil wala na siyang kapangyarihan. Isang babae na nakatago rin ang mukha ngunit ayos lang dahil hindi naman nakatago ang pinakamahalagang tampok, ang nagpapaliwanag kung paano siya hindi makapaghintay na apihin muli nila si Liam. Nagsimulang tumawa si McGrady sa iniisip na makitang muli si Liam na magdusa.
Lumipas ang ilang araw habang sinasabi ni Bridget kay Kai na mayroon siyang impormasyon tungkol sa headmaster kasama ang ibang mga estudyante na nalilito kung bakit nakikipag-usap ang isang kasing ganda ni Bridget kay Kai. Binigyan sila ni Kai ng masamang tingin na dahilan para manginig sila sa takot. Tinatanong niya si Bridget tungkol sa impormasyon at masaya niyang sinabi kung paano ang headmaster ay isang regular na customer sa isang partikular na club at sa totoo lang, lubusan kong naiintindihan ang lalaki pero ang problema ay kasal na ang lalaki. Tinatanong ni Bridget kung maganda ba ang ginawa niya pero iniisip ni Kai na hindi pa yun sapat dahil ang isang taong may katayuan ay siguradong may maraming babae habang hindi makapaniwala si Bridget, nakitang nagtapos si Kai sa eskwelahan ni Andrew Tate. Iniisip ni Kai kung paano makakakuha ng impormasyon ang pagmamatsyag sa headmaster habang nasa club pero sinasabi ni Bridget na minor de edad sila at hindi makakapasok sa club. Bumubuntong hininga si Kai dahil kahit na mahigit 1,000 taon na si Brew, nasa katawan na siya ng isang bata ngayon ngunit nakakakuha siya ng matalinong ideya para magpanggap silang matatanda. Nang gabing yun binati ni Morris si Bridget dahil ako'y kanyang ipapahamak sa batas dahil sa damit na yun. Sinamahan siya ni Morris habang dumadaan sila sa mansyon patungo sa silid ni Kai. Kumatok si Morris sa pinto at nang pumasok sila, malapit na akong aipakulong ni Kai dahil sa suit na yon. Maging si Bridget ay hirap na pigilan ng sarili habang casual na sinabi ni Kai sa kanya na huwag na siyang tulala. Lumingon siya nang may pamumula sa mukha at sinabi ni Kai sa kanya na masyado siyang pambata para sa misyon nila ngayong gabi. Sabi ni Morris na pinaghirapan niya ng husto para sa kanya ngayong gabi ngunit hindi pinansin ni Kai dahil ang misyon nila ay magmukhang matanda ngayong gabi. Ipinaliwanag niya na parang estudyante lang siya na nakadamit at lumabas na nagsasabing pupunta siya sa club ng mag-isa, emosyonal na pananakot sa pinakamagaling na anyo nito. Yumangal si Bridget habang sinasabi ni Kai na hindi nito binabago ang anumang bagay. Pagkatapos, nakita niya ang isang kutsilyo sa mesa at mabilis itong kinukuha habang tinatanong ni Kai kung ano ang gagawin niya at hinihiwa niya ang kanyang damit dahil walang mas nagpapamukhang matanda sa iyo kundi ang magmukhang tulad ng isang babaeng walang preno. Kahit si Kai ay nagulat dito ngunit pinuri niya ang kanyang katalinuhan pagkatapos ay hinawakan ang kanyang buhok at pinabayaan itong bumagsak, sinasabing mas nakamamangha siya tingnan sa ganitong paraan. Halos sumabog siya sa hiya ngunit sinabi niya na oras na para umalis sila. Nakapunta sila sa club habang ipinapaliwanag ni Bridget na marahil ay nasa loob ngayon ang punong guro. Bumaba si Kai at inabutan ng kamay si Bridget habang namumula ulit ito ngunit naisip niya na hindi siya maaaring mahiya dahil ang mga dalagang matatanda ay may hindi bababa sa 300 naging kapareha kaya kailangan niyang umasta ng ganoon. Siya, hinawakan ang kamay niya habang papasok sila. Niyakap siya ni Kai at pagdating nila sa security guard ay sinabi nitong ipakita nila ang kanilang mga ID dahil hindi sila mga regular. Nakita natin na bago sila umalis sa mansyon ni Kai ay binigyan siya ni Bridget ng peking ID kung saan ang pangalan niya ay Clint Tyler. Hindi sigurado si Kai kung gagana ba talaga ito at tinanong si Bridget kung paano niya ito nakuha habang ipinapaliwanag nito na may koneksyon ang kanyang ama. Agad na nagtaka si Kai kung sino ang ama nito at tinanong pa siya tungkol dito. Balik sa kasalukuyan, sinabi ng security guard na maaari na silang pumasok. Pumasok sila at nakita ang mga taong umiinom at nagsusugal habang palingalinga si Bridget, sinusubukang hanapin ang punong guro. Hindi niya makita kahit saan pero sinabi ni Kai sa kanya na mag-relax dahil mukha siyang masyadong sus, ganoon. Sabi niya, mukhang wala rito ang punong guro ngunit hindi inaalis ni Kai ang tingin niya sa isang malaking pinto sa dulo ng silid. Tinanong niya kung sa tingin nito ay naroon sa loob ang punong guro at sinabi ni Kai na patuloy na bantayan ang pintong yun. Nakita nila ang dalawang tao na papasok dito ngunit ipinakita muna ang kanilang VIP card habang ipinapaliwanag ni Kai na para makapasok doon, malamang kailangan nila ng espesyal na membership card dahil anuman ang panahon, palagi nilang itatago ang kanilang masasamang gawa. Tinanong ni Bridget kung paano sila makakapasok dahil ang pagpeke ng VIP card ay halos imposible. Ipinaliwanag ni Kai na hindi nila yun kailangan dahil hindi nakakandado ang pinto kaya ang kailangan lang nilang gawin ay abalahin ng sandali ang bouncer at makapasok. Nagtanong si Bridget kung paano at sinabi ni Kai sa kanya na gamit ang mahika, oy. Itinuro niya ang kanyang kamay pababa at nagpadala ng asul na alon ng mahika sa sahig na nagpagyelo sa isang mesa sa malayo, ikinagulat ng lahat ng tao sa paligid nito. Hindi sila makapaniwala na may lumitaw na yelo mula sa wala at si Bridget,
Nang makita ito, pinuri si Kai sa paggamit ng kanyang mahika nang walang nakakapansin. Tumakbo ang bouncer patungo sa nagyelong mesa at sinabi ni Kai kay Bridget na kailangan na nilang kumilos ngayon habang mabilis silang dumulas sa kaguluhan papunta sa VIP section. Nakita nila na ito ay isang silid sa ilalim ng lupa at habang sila ay bumababa, nagkomento si Bridget kung gaano ito kalalim sa ilalim ng lupa. Nakarating sila sa silid at binalaan siya ni Kai na manatiling alerto habang sila ay naglalakad sa dambuhalang pulang bulwagan. Tinanong niya kung nakikita ba nito ang punong guro kahit saan at nagsimulang lumayo para hindi sila magmukhang kainahinala. Dito, ang mga tao ay gumagawa ng mas matitinding gawaing pang-adulto tulad ng mga ipinagbabawal na gamot at pagsasayaw na may kahalayan. Hindi gusto ni Kai ang lugar na ito ngunit natutuwa siya dahil ang paghahanap sa punong guro dito ay nangangahulugang makakahanap sila ng masamang impormasyon tungkol sa kanya ng 100%. Bigla siyang nakarinig ng ingay na nanggagaling sa likod ng kanto at dalawang tagabantay iyon na nag-uusap, ang isa ay ang lalaking nagbabantay sa harap ng pinto. Nagtanong si Bridget kung sila ba ang hinahanap ng mga ito habang nakikita ni Kai na lumalapit ang lalaki at sinabi niyang malamang ay sila nga. Nagtaka siya kung dapat ba nilang ayusin ito ng tahimik o hindi at nagmakaawa si Bridget para sa unang opsyon kaya ngumisi si Kai at hinalikan siya at hindi siya itinulak palayo. Nagsimula silang maghalikan pero si Kai ay nagmamasid para sa gwardya at umalis kay Bridget sa sandaling umalis ito. Sabi niya kailangan nilang hanapin ang punong guro pero malungkot siya na hindi nagsimula ang bouncer na tumayo sa tabi nila ngayon. Tinanong ni Kai si Bridget kung bakit siya sobrang pula na parang hindi niya siya hinalikan. Bilang isang inosenteng babae, sinabi niyang siya ay hinalikan lang kaya ganon. Gumawa si Kai ng kaunting emotional manipulation na tinawag siyang bata at umalis na sinabing magmadali siya. Naghiwalay sila para mag-explore sa magkabilang dulo ng pasilyo na sinasabi ni Kai sa kanya na sumigaw kung nasa panganib siya. Habang naglalakad si Bridget, sinusubukan niyang kalmadoan ang sarili pagkatapos ng halik na yun pero siya hindi lang maalis sa isip niya. Sinusubukan niyang kalimutan ito dahil wala naman itong kahulugan para sa kanya habang nakarating siya sa isang silid na walang laman. Bumabalik ang eksena kay Kai na sumusuri din ng ilang silid ngunit walang palatandaan ng punong guro. Bigla siyang nakarinig ng isang tili at nakilala niya ito bilang si Bridget. Nakita namin ang isang lalaking nakasuot bilang sanggol na nagtatangkang pasusuhin siya. Sinusubukan niyang itulak siya palayo ngunit malakas niya itong ibinagsak habang sinasabing gutom na si baby, mommy. Ipinaliwanag niya kung paano siya napunta sa silid na ito dahil gusto niyang magpasuso. Sumisigaw si Bridget na tumigil siya ngunit alam ni Kai na mas epektibo ang sampal para mapatigil ang mga manyak. Pinatalsik niya ang lalaki at tinanong si Bridget kung ayos lang siya habang inaalok ang kanyang kamay. Para tumayo. Sinasabi niya rito na dapat ay gumamit siya ng mahika para puwersahin siyang lumayo, at ang pagkalimot niya na kaya niyang gumamit ng mahika ay nagpaparealize sa kanya na pinipigilan lang niya si Kai. Sinasabi ni Kai sa kanya na normal lang ang matigilan kapag inatake ng isang maniakis at hindi niya ito pinipigilan. Naging dahilan nito para mamula siya, ngunit kinilatis ni Kai ang lalaki at may napansing kakaiba. Nilapitan niya ito at tinanggal ang maskara na nagpatunay sa kanyang hinala na ang lalaking ito ang headmaster. Sinasabi ni Kai rito na matagal na niya itong hinahanap ngunit hindi sila kinikilala ng lalaki dahil sa kanilang profesional na Clark Kent Superman-style na maskara. Sinasabi ni Kai na sila ay mga estudyante sa kanyang akademya at tinatanong kung ano ang nararamdaman niya tungkol doon. Nagsimulang mamula ang lalaki sa kanyang baby, kasuutan at bago pa siya makapagsalita, pinutol na ni Kai ang sasabihin niya at sinabing kailangan niyang iulat ito sa mga magulang. Nagmakaawa ang headmaster na huwag gawin ito habang inaktibo ni Kai ang kanyang salamangka ng yelo at pinagyelo ang pasukan sa silid. Nanginginig sa takot ang headmaster habang nagmamakaawang tumigil sila at sinabing gagawin niya ang lahat. Ito ang eksaktong gusto ni Kai nang sabihin niyang kailangan niyang makapasok sa espesyal na lugar ng akademya ngunit agad na tumugon ng headmaster na imposible ito at muling pinilit ni Kai sa banta na irereport niya ito sa mga magulang. Sumuko ang headmaster at sinabing bibigyan niya siya ng pass at si Kai, bilang isang magalang na individual, ay nagpasalamat. Biglang sumabog ang apoy mula sa likod ng kanyang pader na yelo. At agad itong nakilala ni Kai na si Magreti nang magkaroon siya ng flashback sa panahong naghahanda sila para sa isang sparring match.
Alam ni Magreti na matatalo siya ng husto ngunit gusto pa rin niyang mag-spar kaya inihanda ni Kai ang kanyang mahika at sumugod si Magreti gamit ang kanyang mahika ng apoy. Madaling hinaranggan ni Kai ang atake nito at itinulak siya pabalik, pinatama sa pader, habang hirap na hirap si Magreti makabangon at sinabing napakalakas ni Kai. Ipinaliwanag ni Kai na ang mahika ng apoy ay kanya rin noon at alam niyang iisa lang ang taong mas higit na naghangad ng kapangyarihang ito kaysa anupaman. Habang sumasabog ang pader na yelo, pumasok si Magreti na sinasabing sabik na sabik siyang makita ulit si Kai. Nakilala ng punong guro, ang uniforme ng kanyang akademya kaagad ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nag-aaway ang dalawa niyang estudyante. Nagpa siya ang headmaster na gamitin ang lalaking may pulang buhok bilang tulong niya habang tumatakbo siya patungo kay Magreti at inutusan siyang pigilan ng pasaway na ito, nangangakong malaking gantimpala kung susundin siya. Binaliwala siya ni Magreti at ito ang nakatakot sa headmaster na tiningnan si Magreti at nakitang galit na galit ito. Sumigaw si Magreti na walang sino mang pwedeng umutusan sa kanya at nagpakawala ng spell ng apoy sa headmaster. Agad na tinupok ng apoy ang lalaki habang kalmadong pinanood siya ni Kai na mawala ng buhay. Sumigaw si Bridget na kailangan nila siyang iligtas ngunit pinigilan siya ni Kai at sinabing huli na ang lahat. Ipinaliwanag niya na hindi ito ordinaryong apoy at agad nitong pinapatay ang sinumang masagi nito. Dahil ito ay apoy sa impyerno. Bumagsak ang sunog na katawan ng principal habang tiyak na magkakaroon si Bridget ng matinding trauma. Tinanong ni Kai si Magreti kung ano ang pakiramdam ng gumamit ng ninakaw na kapangyarihan at nagsimulang tumawa si Magreti na parang baliw na sinasabing napakasarap ng pakiramdam nito. Ipinaliwanag na ang bawat isa na nakakuha ng ilan sa kanyang mga kapangyarihan ay nasisiyahan ng husto at na napakatagal na nilang naghihintay na pasalamatan si Kai para dito. Tinanong niya si Kai kung ano ang pakiramdam ng naging biktima ng demonyo ng kalamidad at ang marinig ito ay lalong nag-alala kay Bridget para kay Kai. Muling inasar ni Magreti si Kai na ang pagkarinig pa lang sa pangalan ng demonyo ay pinapamanhid siya sa takot ngunit nanatiling tahimik si Kai na ikinagalit ni Magreti at sinigawan niya ito na magsalita kaya tinawag siyang kahabag-habag ni Kai at sinabing Magreti. Nanatili pa ring parehong mainiping aso tulad ng dati. Ikinagalit ito ni Magreti habang tinutudyo siya ni Kai pabalik, sinasabing hindi niya ito mahusay na sinanay. Sumigaw si Magreti sa galit at nagpatawag ng pulang talam, sinabing panahon na para mamatay si Kai sa sarili niyang kapangyarihan. Ipinadala niya ang maapoy na atake habang kalmadong hinihintay ito ni Kai. Mabilis na tumaas ang temperatura habang iniisip ni Magreti na si Kai ay isang tanga dahil sa pag-aakalang may pag-asa siya. Naalala niya ang panahong nilabanan nila ang isang dragon na demonyo, kung saan sinabi ni Kai sa kanila na maging pain upang matapos niya ito habang abala. Tumutol si Magreti sa utos ni Kai ngunit sinabi ni Kai na haharapin niya ito kasama man siya o wala. Sumugod siya patungo sa demonyo, iniwan ang kanyang grupo upang guluhin ito at habang hinawakan nila ang kanyang pansin sinugod ito ni Kai mula sa likuran. Ginamit ng demonyo ang isang malakas na atake ng hiningang apoy na sumiklab sa lupa. Pagkatapos ay gumanti si Magreti dahil ayaw niyang sumunod sa utos ni Kai na maging panggulo. Kaya tumalon siya ng mataas at bumaon ang kanyang espada sa balat na bakal ng demonyo na lubusang walang epekto sa atake ni Magreti. Sinuntok siya ng demonyo ng napakalakas, na halos mawalan siya ng ulirat. Bumagsak siya sa lupa at nang malapit na siyang tapusin at lamunin ng demonyo, lumitaw si Liam kasama ang kanyang nagliliyab na espada, hinati ang demonyo sa dalawa sa isang mabilis na pag-indayog. Sinabi ni Liam na napakahina ng halimaw na nagpapula sa mukha ng lahat ng mga babae. Habang bumabalik si Magreti sa kanyang, naramdaman ni Mimino na binabantayan siya nito, tinatawag siyang pinakamasama dahil hindi kailanman nakikinig kay Liam at halos mamatay sa bawat pagkakataon. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailanman malalampasan si Liam dahil basurang-basura si Magreti kaya tapos na siyang maging mabait dito. Tinanong ni Magreti kung may sinabi si Liam sa kanya ngunit tinaboy niya ito, sinabing mas lalo lang itong nagmukhang kaawa-awa sa pagtatanong ng mga ganoong klase ng tanong. Umalis siya, sinabi rito na magmakaawa kay Liam para sa kapatawaran, na nag-iwan kay Magreti na wasak ang puso at uhaw sa paghihiganti. Bumalik sa kasalukuyan, si Magreti ay sumugod kay Kai upang tuluyang wakasan ang laban. Ginamit ni Kai ang kanyang spell ng panangga ng yelo upang harangin ang atake habang si Magreti ay sumalpok sa kanyang kalasag, sumisigaw na ang ganoong mababang antas ng spell ay hindi maaaring
Pigilan mo siya ngayon. Muli siyang sumugod at nagpakawala ng maraming atake mula sa lahat ng panig. Tinutulak si Kai paatras ngunit nagawa ni Kai na harangin ang mga ito. Nag-alala si Bridget ngunit sinabihan siya ni Kai na huwag nang makialam, sinasabing mas ligtas kung mananatili siya sa gilid. Sumigaw si Magreti na hindi kayang mag-aksaya ng oras ni Kai sa pakikipag-usap at nagawang masugutan si Kai, tinutulak siya paatras at nang iinsulto na masyado siyang mabagal. Muli siyang sumalakay na tila nawawala sa sarili na halos hindi naiwasan ni Kai habang nang iinsulto si Magreti na mas bumabagal at bumabagal si Kai. Nalubog si Magreti sa kabaliwan, sumisigaw na panahon na para alisin sa trono si Haring Liam habang nagpapatawag siya ng isang buhawi ng apoy na lubos na pinawalang bisa ng kalasag ni Kai. Hindi makapaniwala si Magreti dito habang sinasabi ni Kai na siya'y na perpekto niya ang kanyang tiyempo ngayon na lalong nagpalala ng pagkabigla ni Magreti. Sumugod siya para sa isa pang atake, iniisip na tsamba lang ang huling salag, ngunit ipinaliwanag ni Kai na maaari siyang patuloy na sumubok magpakailanman. Hindi na siya makakatama ng kahit isang beses pa. Sinasalag niya muli ang atake ni Magreti ngunit sa pagkakataong ito ay nagpatawag siya ng espada ng yelo kung saan niya direktang tinamaan si Magreti, na napansin na may bagong bakas sa gitna ng kanyang dibdib. Umatras siya, lumalaban para mabuhay, ngunit lumuhod, hindi makapaniwalang nawala ng saysay ang kanyang mahika ng ganoon, lalo na sa pamamagitan ng mababang antas ng mahika ng yelo. Nagtanong siya kung paano nang insultuhan siya ni Kai dahil mahina pa rin siya kahit na may 1200 taon siyang nalamangan. Umiyak si Magreti na hindi niya matanggap, ito habang tinatanong ni Kai kung ang nakakaawang kakulangan sa sarili ang dahilan ng pagtataksil niya rito noon pa man. May isa pang flashback kung paano labis na nanuyo ang kapatid ni Magreti kay Liam na itinulak lang siya palayo dahil masyado siyang nakakainis. Tinatanong niya kung nahihiya itong lamandi sa kanya ngunit malamig lang siyang tinawag nito na pasaway na nagbubuga ng puro kalokohan. Tinatanong niya kung kamusta na si Magreti na nagpaselo sa akin ng saglit. Tumalikod siya na parang batang nagtatampo na sinasabing hindi niya alam at tinanong ni Liam kung bakit gayong dapat ay siya ang nagbabantay rito. Tinatanong niya kung hindi raw ba niya dinadalahan ng pagkain si Magreti nitong nakaraang ilang araw pero galit pa rin si Mimina na nagsabing hindi naman ito mamamatay sa pagpapalipas. Isang kainan o dalawa, sinasabi niya kay Liam na masyado itong nahuhumaling kay Magreti at pagkatapos ay idinikit niya ang kanyang dibdib sa tiyan nito habang ang malalaki, bilog, maganda at malalambot na mga mata ay nakatingin kay Liam na nagsasabing mas mapapasaya niya ito kaysa kay Magreti. Sinasabi niya na kailangan lang nitong umamin na gusto siya nito ngunit bumantong hininga si Liam na nagsasabing pareho silang pabigat ngunit hindi bababat ang pagkatao ni Magreti ay hindi bulok tulad ng kanya. Iniisip niya na baka may ibang hilig si Liam nang biglang dumating si Magreti na may espada sa kamay ngunit pinadala ni Mimina sa kanya ang pinakamalamig na tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit at habang sinusubukan niyang kausapin ito ay lumayo lang ito at tinanong ni Liam kung anong problema sa pagitan nilang dalawa. Sinasabi niya na masyadong pinagbibigyan ni Magreti si Mimina ngunit nagselos at nagalit si Magreti dahil akala niya ay hinalikan lang siya ni Liam. Tinanong ni Liam kung nabaliw na ba siya para isipin ang ganoong kabalbalan, at nang marinig ito ay tumigil si Magreti at humingi ng paumanhin sa kanyang paglampas sa hangganan. Naiisip ni Magreti na alam ni Liam na gusto niya si Mimina at hinding-hindi niya ito aagawin sa kanya. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang araw ay nakita ni Magreti si Mimina na umiiyak at sinasabi na may ginawa si Liam na labag sa kanyang kalooban, na labis na ikinagalit ni Magreti kaya agad niya itong hinahanap ngunit pinigilan siya ni Mimina na nagsasabing hindi nila kayang pigilan si Liam at sinabi ni Magreti na hindi niya kayang manahimik na lang at hayaan mangyari ang mga ganitong bagay. Sinabi niya na sumasang-ayon siya ngunit nakaisip siya ng isang plano at ang plano ay gamitin ang kanyang malalaking dibdib para manipulahin si Magreti na ipagtaksil si Liam. Halata namang niyakap siya ni Magreti at sinabing gagawin niya ang lahat para sa mga una na iyon habang nakikita nating nangingisi si Mimina ng may masamang balak. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Magreti na nilapastangan ni Liam ang dangal ni Mimina at hinding-hindi siya magpapasakop sa lalaking ganoon. Ngayon lang narinig ito ni Kai at sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang matulog kasama ang isang lalaki kaysa sa isang salbaheng babae tulad ni Mimina. Ito ang lubos na ikinagalit ni Magreti ngunit nanatiling kalmado si Kai at sinabing hindi niya kailanman pinag-interesan si Mimina dahil kaya niyang makuha ang sinumang babaeng gusto niya at hinding-hindi niya pipiliin ang isang babaeng magiging problema tulad ni Mimina.
Sinabi ni Kai na dahil kay Mimina ay ipinagtaksil siya ni Magreti at ngayon ay oras na para pagbayaran niya ang ginawa. Pinadalhan ni Kai si Magreti ng atake ng yelong mahika, nilalamig muna ang mga binti nito upang mabawi niya ang kanyang kapangyarihan ng apoy. Gumamit siya ng spell na sumisipsip ng mahika habang nagmamakaawa si Magreti na tumigil siya. Ang mukha ni Bro ay naging parang zombie dahil sa tindi ng pagkaubos ng kapangyarihan. Habang nakikita nating matagumpay na nababawi ni Kai ang kanyang kapangyarihan, si Magreti ay halos himatayin na, ngunit sinabi ni Kai sa kanya na nagsisimula pa lamang sila. Biglang nagsimulang gumuho ang silid nang magkaroon ng malaking pagsabog sa kisame habang sinasabi ng isang babae kung gaano kasama ang palad na nailigan ni Kai ang kanyang atake. Hawak niya ang isang malaking martilyo at agad siyang nakilala ni Kai na parabang hindi halata na ang babaeng ito ay muling pagkakatawang tao ni Mimina. Nagkomento siya na natutuwa siyang makita siya muli at ngumisi si Kai na nagsasabing masaya rin siyang makita ito. Tinanong ni Magreti kung narito siya para iligtas ito, ngunit nagbigay ito ng walang kaluluwang tingin at lumundag na ibinagsak ang martilyo ng may napakalakas na puwersa na kinatakutan ni Bridget, ngunit tinamaan lang niya ang yelo sa paligid ng mga binti nito upang palayain siya. Binuhat ni Mimina si Magreti na parang sako ng patatas at sinabi ni Kai na kinukumpirma nito na si Mimina ang nagnakaw ng kapangyarihan ng lakas Hercules mula sa kanya. Sinabi niya kung gaano niya kamahal ang kapangyarihang ito dahil ginagawa siyang mas malakas kaysa sa sinumang lalaki rito. Nagpadala siya ng atake kay Kai na nagsasabing hindi na siya makakalaro pa kay Kai dahil iyon ang utos na ibinigay sa kanya. Madaling nakaiwas si Kai, ngunit sinira ng kanyang atake ang dingding sa likod niya na parang puso ni Magreti. Nang lumingon si Kai, nakita niyang nakatakas ito ngunit hindi isip dahil nabawi niya man lang ang kanyang apoy ng impyerno.